Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi naman sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Ngayon, muli, painit ng painit at eto na po, nagkakampihan na di umano ang mga komunista sa bayang ito. Gusto nilang pagharian ang Pilipinas. Eto mga komunista, di umano ay gusto tayong sirain, pag-away-awayin, nang sa ganoon sirain ang demokrasya. Yan po ay isa sa pag-uusapan natin. Ha? Okay. Komunista, kakampi ni Tamba. Yan po ang unang topic natin. Pangalawa, eto pala, eto na. Ha? Di umano, pinakita na po, pinakita na ni BBM kung paano magtanim at umani agad. Ayun! Sabi, yan na po ang kumakalat na balita ngayon. Ito na po pala ang ibig sabihin ng magtanim at aani agad. Pangatlo, may Marcoleta. May bagong banat sa Quadcom. Oy, medyo matindi yan. Oo. Kasabwat sa mga nawawalang pera ng flood control, di umano. Again, pag-uusapan natin. At sino ito? hulaan nyo agad. Hulaan nyo agad. Pagpasok nyo pa lang dito sa video na ito. Congressman, pinaiyak ni Banat Bay. Oy, grabe. Mga iyakin na itong mga ito. Sige. Pag-uusapan natin. Pero, syempre, request ko lang po, konting lambing. Bago po tayo magsimula, pagkapasok nyo pa lang, pagkapanood nyo pa lang, pagka-click pa lang ng video na ito, sana i-like nyo po agad. Napaka-importante po nun. And sana, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo wag nyo pong kakalimutan sa ating mga kaibigan, sa ating mga manunood, sa ating mga kasamahan, etc. Subscribe, Coach Oli News PH. Ayan, sisimulan na po natin agad-agad dahil syempre kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito na po. Pag-usapan muna natin ito mga komunista, naghahari na sa bansang Pilipinas, kakampi di umano ni Tamba. Bago natin pag-usapan, yung umani na agad, kakatanim pa lang. Ito pa lang ibig sabihin ni Marcos. Di umano. Marami na namang maaasar dyan. Kasi meron tayong nadinig. Meron tayong nadinig. Kaya pala. Sige. Ito muna. Boss, pro-BBM ka ba o pro-Sara? Pro-Filipino ako. Away politiko yan eh. Ang interest ko, yung interest ng Pilipino. Paano dadami ang pakinggan natin si Greco Bellica paano dadami ang trabaho? Paano dadami ang negosyo? Paano bababa ang presyo ng bilihin? Yung kapayapaan, yung kaayusan, paano natin bibigay? Hindi yung away ng politiko. Pero kita nyo, pinasok na ng mga komunista yan. Yan, hindi ako nagsabi si Greco yan Ay, baka magagalit na naman kayo sa amin. Congressman, nagagalit na kayo sa Banateros, lalong-lalo na kay Banat Bay. Pinasok na ng komunista yan. Sabi, di umano ni Greco Bellica. But kung ako tatanungin nyo, I will agree, I will believe Greco Bellica kaysa yung mga yan. Ito problema natin. Sila nagpakulong kay Lopez. Sino nagpakulong kay Lopez? Komunista. Sino-sino ba yan? Di ba? Convicted child abuser. Convicted hindi ako nagsabi ulit. Korte, hindi po tayo nagpi-fake news. Korte nagsabi, convicted yan si Castro. Paano? Pinakulong ang isang abogado. Yung walang kasalanan, yung walang kaso, pinakulong ng isang convicted. Samantalang yung convicted, nakaupo dyan, kakampi mo, Tamba. Pinasok tayo. Sino nagpakulong? Komunista. According kay Greco Bellica. Sila nagtutulak ng impeachment. Sino nagtutulak ng impeachment? Makabayan Black. Sino? Komunista. Sabi ni Greco Bellica. I agree with Greco Bellica. I believe Greco Bellica. Sa puntong yan. Komunista nagpapatakbo sa atin.
Opinyon ko yan, na ako'y naniniwala kay Greco. Sila na ang ano ng impeachment. Gusto nyo ba yan? Pambira, tamba. Makuha mo lang yung pangarap mo na hindi mo kayang makuha sa patas na laban. Kakampi ka sa komunista. Alam mo ba, ang daming magagalit na sundalo niyan. Bakit? Ang daming magagalit na pulis niyan. Bakit? Kasamahan nila nangamatay. Dugo ang kumalat dahil sa mga komunista. Kakampi yan. Kakampi nila yan. Sinaktan ng mga pulis. Maraming pulis sinaktan dyan. Maraming sundalo. Tapos pababalikin nyo ng ganyan-ganyan para ano? Makaupo sa pangarap ni Tamba. Ang laki na po ng nagbibigay na problema sa atin itong si Martin. Pambihira naman. Huwag mo sabihin, Martin, hindi mo tinuruan yan. The fact, okay, lilinawin ko. Kaya tinuruan mo, kaya hindi mo tinuruan, kaya kasabwat ka, kaya hindi ka kasabwat. Being the speaker, hawak mo yung mga yan. You can do better than that. Anong klase kang speaker? Kaya huwag ka mag-excuse na hindi, gayahin mo yung pinsan mo, hindi ko alam, ayaw ko na impeachment. Parehas kayong peke. Parehas kayong peke. Kahit sabihin natin totoo yung sinasabi nyo, which I don't believe, pero for discussion purposes, kahit totoo yan, anong silbi nyo dyan, mga inutil kayo? Ayaw ni Marcos ng impeachment? Tapos nakalusot? Wala kang kwenta, Marcos. Wala kang kwenta. Sabihin mo, ayaw mo ng hindi kasabwat. Ito sa Makabayan Black, si Tamba. Wala ka rin kwenta, Tamba. Kung totoo ulitin ko, hindi ako naniniwala. I-discuss lang natin kung totoo. Wala kayong lusot. Bakit? Inutil kayo. Inahayaan nyo yan. Bakit? Niyari na. Tinapos na. Pinahina na ni PERRD ang komunista. Alam mo namang kinalaban na yan ni BP Sara. Kaya galit na galit kayo kay Pastor Kibuloy Kaya binanatan nyo si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil alam nyo, si Pastor Kibuloy at ang kanyang programa ayaw sa komunista. Ayaw niya. Para maging kakampi nyo yung mga komunista, kailangan banatan nyo si Pastor Kibuloy. Yan ang totoo. So kailangan kamutin ninyo ang likod, ang puwet ng mga komunista para kayo ay kampihan ng komunista. Para kayo magkampi-kampihan. Kaya ako naniniwala ako kay Greco Bakit natin papayagan? Tingnan nyo nangyayari sa Kamara. Are you proud of that, Tamba? Sila na nandiyan Dahil sa kahinaan mo, dahil hindi ka gusto ng taong bayan, pinagpipilitan mo sarili mo. Kahit sa maling paraan, kahit sa no class, papatulan mo. Makuha mo lang pangarap mo. Bakit hahayaan natin marami na namang pulis ang mamatay? Tingnan nyo yung nagrally sila. Ang daming sinaktang pulis. Samantalang ang mga pulis na yan sumugod sa KOJC, ilang araw walang nasaktan sa kanila. Sila ilang oras lang nagrally. Ang dami nang nasaktang pulis. Bakit hahayaan nyo may mamatay na namang mga sundalo dahil sa mga taga-bundok na yan? Pambira kayo. Ay, wala talaga kayo. Sila nag-i-issue ng EJK. Sila nag-i-issue ng fake news na EJK. Sino? Komunista. Kala mo ang lilinis no? Akala mo wala silang niyari. Akala mo wala silang sinaktan. Akala mo wala silang bahid ng dugo sa kamay nila. Pambira. Sila nang gugulo sa Quadcom. Dahil doktrina nila yan. Ang pag-awayin ang nagaharing uri. Tapos, papasukin nilang bayan, pahihinain ang pamahalaan para nanakawin nila ang kalayaan at ang ating demokrasya. Yun, ayaw nila yun. Yun Yan ang style nila. Yan ang doktrina nila. Kumbagat sa Biblia, may paniwalaan ang Kristiyano. Sila, doktrina nila, Biblia nila, pag-awayin. Pansin nyo ba, kahit sinong naging presidente, nasa kalsada yung mga yan.
Bakit ba napaupo yung mga yan, yung makabayan black na yan? Wala namang ginawa yan kung hindi placard sa kalsada, di ba? Meron bang nagustuhan yan? Tapos itatanggi nilang NPA sila, komunista sila, gano'n. Why? Kung tama yung ginagawa nyo, bakit hindi kayo proud? Di ba? Ako halimbawa, membro ko ng Banateros, ayan, nakalagay. Member ako ng SMNI, pinagmamalaki ko pa. Ba't hindi nyo pagmalaki komunista at NPA kayo? Ha? Kung tama yung ginagawa ninyo. Yan ang style, yan ang doktrina. Sila yan. Pag-awayin. Alam mo kung saan sila nakakita ng butas? Kasi ang magkaaway pula, dilaw. Sinakyan yan. Yan, dilaw, yan na yun eh. Alam na natin yan. Di ba? Yung EDSA 1, alam natin sino nagpanalo niyan. Komunista yan. Ha? Yan sila eh. Mahilig sila magpag-away. Okay? So pag-aawayin. Nakakita sila ng butas. Kaaway nila si Marcos, di ba? Huwag na tayong maglokohan. Kaaway nila si Marcos. Pero nakakita sila ng butas. Ano? True tamba. Dahil alam nila si Tamba may weakness. Ano? To be in power sa 2028. Ginamit nila yon para ano? Sirain yung pinakamalakas. Which is Duterte. Yan ang kaaway nila. Duterte Davao. Para ano? Masira yung demokrasya. Ayaw nila ng demokrasya. Komunista gusto nila. So pag-aawayin, binutasan. So naggagamitan sila. Bakit? Yan ang sinasabi natin, patunay na talagang napakalakas ng Duterte dahil kailangan nila maggamitan at magkampihan for the sake na masira ang bansa basta hindi babalik ang Duterte dahil mauubos ang komunista, mauubos ang droga sa kalsada, mawawalan sila ng kita. That's the truth and nothing but the truth. Tama. I agree with Greco Bellica. Yan ang abangan ninyo. Yan ang bantayan natin. Tama, ha? O, party list, BG, party list 98 sa balota. O, pero I agree, ha? I agree. Ako, hindi ko pa alam kung ano party list natin. But anyway, kahit naman anong party list nyo, I respect you all, guys. Ha? Wala naman tayong kay Coacholi, wala tayong pilitan. Ang importante dito, tama yung sinasabi ni Greco. At matapang niyang sinalubong, importante, may tapang sumalubong sa mga komunista. At pinangalanan niya mga yan. Ha? Next topic po tayo. Ito, umani. Dito muna tayo sa nagtanim. Umani agad. Inaasahan ng Secretary General ng Kamara na may maghahain pa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang dalawang naunang impeachment complaint naman target na maitransmit sa Office of the Speaker sa susunod na linggo. May report si Marisol Abduraman. Pirmado ni House Speaker Martin Romualdez, iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng ilang political party ang manifesto of support na ito para kay Pangulo. Ayan, yan ang tanong natin. Nagpunta sila doon sa palasyo at pumirma sila ng manifesto to support, manifesto of support of the House of Representatives. Ibig sabihin, yung Kamara, ito, letter namin, manifesto. Sinusuportahan namin si si Marcos. Unang tanong, bakit kailangan yung gawin yan? Loyalty check? Para ipakita nyo kay Marcos, eto, 200 kongresista kasama ko. Sabi ni Speaker, halimbawa, Marcos, 2 kasama ko, ito may pirma. Hindi ka namin iiwan. Ba't kailangan yung gawin yan? Loyalty check? Dahil sa tingin ninyo, may umuugong kasi. Di umano, nagulo na sa AFP. Yan ay umuugong na balita. Okay? Hindi po natin masasabi yan kung totoo yun, hindi. Pero may mga pumapasok dito sa ating mensahe na ito'y nagaganap ngayon. Kaya ito ngayon. Kaya yan.
meron kayong pagpapakita na suporta. Dahil nakita nyo na yung kalaban ninyo eh. Tapos, nagbigay pa ng warning sign sa tingin ko ang warning sign ng iglesia dahil sinabi nila sila ay naghahanda na para sa rally against impeachment. Pwede rin, eto. Eto. BBM, kunwari, sinasabi ni Tinitamba, BBM. Oy, insan. Malakas kami, hawak ko itong mga congressman na ito. Tuloy natin tong impeachment. Huwag nyo nang harangan to, ha? Kasi alam mo, kahit saang banda tingnan ito, kaduda-duda eh. Yung timing ng meeting, hindi ako maniwala, tas may manifestong ganito. Anong kakornihan yan? Pwede mo namang tawagan yung pinsan mo, eto. Hindi, coach, congressman, formal. Formal. Dahil nilabas sa media, nag-leak ulit. Style ninyo. Alam mo ito, tandaan nyo itong sasabihin ko, itong manifesto na ito, kaduda-duda. Kaduda-duda yan. Kaya nga, abangan ninyo. Abangan po natin. Malalaman natin ng rason kung bakit nagkaroon ng ganyang manifesto. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo, biglang lumabas si Marcos, may nag-leak na message niya na ayaw niya sa impeachment. Anong sabi ko sa video ko? Kalokohan nyo, wag nyo kaming tinatarantado, wag nyo kaming ginagawang tanga, mga Pilipino. Niloloko nyo kami, nag-leak yung message? Ano to gaguhan? Tapos labas sa mainstream media? Sabi ko, duda ako dyan. Yung ganyang galawan, duda ako. After a few days, may impeachment na. Kaya sabi ko sa inyo, tandaan yan, duda ako sa labas na yan. Pero in the near future, siguro mga ilang days lang malalaman natin anong purpose nitong manifesto na ito. Kasi lalabas at lalabas eh. Ano yan eh, mind conditioning po yan. Parang yung nag-leak na message ni BBM kuno na ayaw niya sa impeachment. Mind conditioning to in preparation doon sa main plan nila. Abangan natin. Bongbong Marcos. Bukod sa pangakong titiyakin ang seguridad ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon, kinokondina rin nila ang anumang tangka para destabilize o guluhin ang gobyerno. Wala naman nang gugulo sa gobyerno. Kayo nga magugulo eh. Hello? Wala nang gugulo sa gobyerno. Kayo. Maayos naman yung unit team eh. Kahit hindi ako agree sa unit team na yan. Sinong gumulo sa unit team? Di ba kayong kamera? Yang amo nyo si Tamba. No, ang manifesto prinisinta sa fellowship dinner sa Malacanang kagabi na dinuluhan ng nasa 200 kongresista. Isipin mo, 200 kongresista dumalo sa fellowship. Ito lang ha. Kasi ito po, ewan ko kung pumasok na sa inyo at pumasok sa social media, ito ay parang usaping maris. Kalat na po ito. Sa katunayan, may mga nagme-mensahe sa akin, tinatanong ako kung totoo. Sabi ko, hindi ko alam. Tanong ko rin sa inyo, totoo kaya? Kasi ang balita namin, itong congressman, hindi natin alam kung sinong nagtanim. Kung sino nagtanim at sinong umani agad. Kasi yung pumunta raw ito mga congressman sa palasyo, di umano. Ang sabi, may nagtanim. Tapos umani agad. Yung pala yun. Sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Hindi ako naniniwala na umani agad itong mga congressman o baka silang nagtanim, ang umani si BBM. Hindi ako naniniwala dyan, sabi ko doon sa mga kumakalat na messages. Kaya sabi ko, siguro itatanong ko na lang sa mga manunood. Totoo kaya ito? Ito ba raw yun? Sa tingin ninyo, totoo ba ito? Yung courtesy call kung tawagin or loyalty check. May nagtanim at umani agad. Bilis, no? Pambihira. Ngayon lang nauso sa administrasyon ni Marcos yung pagtatanim at umaani agad. Hindi yung sinasabi niya, sa kanya galing yung salita na yan, di ba?
Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, baka may source kayo, ano? At may evidence kayo, ilalabas natin dito. Na may tanimang nangyari at may anihang nangyari. Yung pagdalaw ng congressman, 200 congressman dyan sa Malacanang. Sabi ng ilang dumalo, hindi nila napag-usapan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Naku, maniwala kayo dyan. Isa ka pang sinungaling. Hindi na pag-usapan ng impeachment. Baka nga yan ang main topic ninyo. Kaya nga may taniman, di umano. Or mayroong loyalty check, di umano. Dahil sa impeachment na yan, nagkakagulo na kayo. Nakita nyo suporta ng AFP, nakita nyo suporta ng Iglesia. Di pinag-usapan. Ginagawa nyo na naman tanga mga Pilipino. Kayo talaga, ang baba ng tingin nyo sa mga Pilipino. Basically, dinner, saka present po yung resolution, konting kwentuhan, then about an hour, tapos kanya-kanyang uwi na. Kanya-kanyang ano? Kanya-kanyang uwi? Kayo naman, kanya-kanyang uwi. Hindi. Tinatanong ko, pwede magtanong, di ba? Demokrasya tayo, hindi tayo komunista. Demokrasya, pwede magtanong. Pag komunista, hindi ka pwede magtanong. Demokrasya. Kanya-kanyang ano? Lagay niyo dyan, lagay niyo. Kanya-kanyang uwi, sabi ni boss. Parang way na rin para mabati ng... Ito si Chua, pinagtawanan to sa Maynila no? Naisipin mo, siya mamimigay ng ayuda, ang sinisigaw, yorme. Nakakahiya ito si Chua. Ewan ko, sana wag ka nang manalo. Pasko ang ating presidente. Parang ano? Ulitin mo nga. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. Yung corny nyo! Ba't di mo i-message? Sama-sama kayo? Show of force? Or show of ano? Whatever you sow, you will reap. Ay, ano yun? Di ba? Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo? Totoo naman. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa na ipapadala sa Office of the Speaker ang 2 impeachment complaint. May balita kami na may mga magpapile pa. So, para isang transmittal lang. Tapos, may balita kami, may magpapile pa. Ano, bakit kulang? Mahina. Yan din ang balita namin, mahina, hindi mananalo eh. Nagsisiurong yung mga congressman? Yan ang balita? Hindi. Sa Congress, papasa to. Alam mo naman dyan eh. Pero sa Senado, alanganin kayo. Speaker. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint kung may kulang, kung na-verified, mga ganyan. Para si Speaker can decide on the basis of the information that we will. Hindi na kailangan mag-basis pa no, the permission. Numero lang kailangan nyo dyan. Huwag nyong ginagago Pilipino. Hindi na kailangan ni Speaker na information. Anong isubmit nyo sa kanya basta patungkol sa impeachment, pipirmahan yan, pustahan tayo. Will submit. Target anya na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ang Kongreso sa December 20. Ang Makabayan Block na Tignan nyo itsura Parang aktivista sa bundok. Yan yung sinasabi ni Greco Belica. Si Greco Belica nagsabi, komunista kayo, nagpapatakbo. Kayo na nagpapatakbo sa Kamara, mga komunista. Kayo ang naghain ng impeachment. Kayo ang nagpakulong kay Lopez. Kayo ang nagpapagulo kayo nag-aano ng EJK. Tingnan nyo. Congress ba yan? O komunista sa bundok? Nagtatanong lang. Dorso sa 2nd impeachment complaint, nangangalap na ng pirma para mapabilis ang akyat sa Senado ng Ang corny, nakapink pa. Ang corny. reklamo. Kapag nakakuha ng 106 Yung itsura nila, pambundok talaga no? na pirma, hindi Ilan lang kailangan? 106 na pirma. 106 na pirma, hindi na diringgin sa Kamara. Nakakuha ng 106 na pirma, hindi na diringgin sa Kamara ang reklamo at otomatiko na itong ipapasa sa Senado. Yon. 106 out of 300.
300 plus lang eh. Mga 306 ata yung mga congressmen. No? So 106 lang ang kailangan basta may pirma na. So balita natin, nag-iikot-ikot na yan. Ha? At nakuha na nila yung numero at tuloy-tuloy na ito at pupuasok na to sa Senado. Ang magiging problema nyo ngayon sa Senado. But eto yan. Ha? Eto yan. Ang magiging talagang gusto maging Vice President ni Martin. Kasi, obviously, kung sakaling mai-impeach si BP Sara, which I don't believe, pero per discussion purposes pag-usapan natin, maghahalal sila. Okay? Kung sinong pipiliin ng presidente, tapos pagbobotohan sa both houses. Voting separately. So, sino pa bang ihahalal ni BBM? Ito nga walang kakwenta-kwentang si Martin, ginawa niyang speaker eh. So sigurado yan, ang ihahalal ni BBM si Martin. Yan na yun. Yan na yung mangyayari. Kaya yan eh, para sa pangarap din ni Martin, maging Vice President, and at the same time, hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara sa kahit anumang posisyon. Elected position sa gobyerno pag siya'y na-impeach. So definitely, malaking problema to sa Pilipinas. Dahil ang mangyayari dyan, ang president at vice president or ang president at magiging, ang sinasabi nga ni PRRD ay prime minister to si Tamba. Malaking problema sa Pilipinas. Anong masasabi natin? Goodbye Philippines. Patay tayo lahat dyan. Sila makakatakbo sa ibang bansa, tayo wala eh. Ha? So yan ang problema natin. But definitely, wag po kayo magpanghihinaan ng loob. Malabong makalusot sa Senado. Kasi itong Senado, matatapang, hindi lang bayad. Hindi yan bayaran. Hindi yan yung mga duwag. Ako'y may tiwala sa Senado. Pero pasok pa rin kaya ito sa kalendaryo ng Kongreso? Hindi ko kayang sagutin kung Dito, duda ako. I'll tell you honestly, duda ako dito. Kasi parang ang tono niya kanina, nadidinig ko, pwede namang pabilisin. Pwedeng pabilisin. No? Pero basta ako, hindi ko type to. Kanya-kanya tayo, okay? Hindi ko kayo pinipilit. Pero hindi ko type ang waiter. Ha? I have nothing against waiter. Pero para ikaw speaker, gawin kang waiter ng First Lady, hindi ko type to si Cheese. Kayanin pa nga ba o hindi? Ang impeachment proceeding ay unique na proseso. Hindi rin naman ako type ni Cheese. So, it's a tie. Bahala kayo. Ha? Na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sinabing pabor sila sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment laban sa bise. Ang hangad daw ng INC ay para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Isipin mo ito ha. Ito, naghayag ang Iglesia ni Cristo. Bigyan ko lang ito ng komentaryo. Kasi sabi ng Iglesia ni Cristo, ayaw ni BBM sa impeachment, kaya sinusuportahan nila si BBM, kaya sila magrarally. Dahil ayaw nila ng impeachment at ayaw ni BBM ng impeachment. Buti pa ito, kasi ang Iglesia tumayo. Si BBM Anong sabi niya? Hindi siya pabor sa impeachment. Pero wala kang ginagawa. Duwag ka kung ganon. Di ba? Hindi ako naniniwala na hindi pabor si Marcos, si BBM sa impeachment. Ako'y naniniwala kasabwat sa dyan. Ay sang-ayon ako kay Attorney Panelo na walang galaw ang Kamara nang walang kumpas ng presidente. Naniniwala ako kay Attorney Panelo. So, imposibleng ayaw ni BBM ng impeachment. Takot din yan sa Duterte. Insecure din yan sa Duterte. Pareha sila ni Lisa. Kaya nga gusto nilang yariin si BP Sara eh. Eto naman si Lisa, hindi ko alam. Eto lang, parehas kayo ni Imelda. Ha? Parehas kayo. Kayo lang yung naging asawa ng presidente na nangingialam. Di umano. Ha? Sa presidente. Like father, like son din tong si BBM no? Si Erap, nangialam ba asawa? Si PRRD nangialam ba asawa? Si FBR nangialam ba asawa? Sino lang nangialam ang asawa? Yan dalawa di ba?
Public knowledge naman po yan eh. Alam na alam naman natin. Di ba? Kaya nga ipapapatay. Di umano ha. Si BP Sara nagsabi, ulitin ko, huwag kayong magalit sa akin kasi Mr. Demanda pa man din kayo pag di nyo tayo pa sinasabi. Kaya nga ano ipapayari nyo raw si BP Sara at kasama dyan si Lisa. Yan na sabi ni BP Sara. Di ba? Babalik tayo. Si BBM. Wala kang for discussion purposes. Sabihin natin totoo yung sinasabi mo kahit di ako naniniwala na ayaw mo sa impeachment. Kung ayaw mo sa impeachment, wala kang ginagawa. Buti pa Iglesia ni Cristo ayaw sa impeachment, may gagawin, magrarally. Ikaw presidente, para kang sitting president. Talagang sitting president ka, nakaupo ka lang na presidente. Wala kang silbi, inutil ka dyan. Ayaw mo, tas sinayaan mo, wala kang ginagawa. Anong klase ka? Ba't naging presidente ka pa? Ano talaga purpose mo sa mundo, Marcos? Kung ganyan ka ba't ka pa pinadala ng Diyos sa Pilipinas? Salot ang datingan mo niyan. Yung iglesia, ayaw sa impeachment, magrarally. Ikaw, nga. Si VP Sara naglabas naman ng pahayag ngayong araw para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis. Grabe, krisis talaga siya, pero ang daming tumutulong. At marami pang nananahimik lang, BP Sara, nakahandang tumulong sa'yo. At kagipitan, Marisol Abdo. Ayan, next po tayo. Ito, yung binulgar. Binulgar ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin ang baho ng Quadcom. Nasama ko, sabihin niya. Kayong mga Quadcom, ba't hindi nyo unahin kung saan napunta yung mga pera na ginamit nyo sa flood control? Duwag nga. Baka kasabwat. Sabihin yun. Pwede naman sana. Sa opinion ko, kanya halimbawa. Kasi hindi na mahalagaan niya ito. With all due respect, sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito. Lista ko na 300 billion. Bigla lang tayong sinalpok ng isang tropical storm. Ba't nagkagani-ganito? Di ba mas mabuti na uusisayin natin ito? Halimbawa sinabi niya, binanggit niya, itong ginagawa nyo, is a tempest in a teacup. Wala yung kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ninyo. Sana marinig ng mga kasama ko yan. Thank you, Presidential Tracker. But, ayan yun. 300, nagtatanong lang kasi naalala nyo, yung merong travel expenses na budget si Tamba, na bilyon, binanggit ni Ka Eric sa SMNI, pinakulong siya. Nagtatanong lang. Ako nagtatanong. Tatanungin ko lang, uulitin ko lang yung sinabi ni Marcoleta, huwag kayo Mr. Demanda mga Quadcom Ba't hindi nyo usisain yung 300 billion? Tapos, na flood control, isang bagyo lang wasak yung mga infrastructure. Saan napunta yung 300 billion? Pinag-aano nyo, magkano ba yung kay BP Sara Confidential Funds? 125 million? 150 million? Magkano ba yun? Ilang ulit yun ng 300 million? Hindi nyo ako naniniwala ako, ito'y pagpaparinig ni Marcoleta na ito'y posible. Kasabwat kayo dyan, Quadcom. Kaya hindi nyo maimbestigahan. Yan nga ang tanong bakit hindi nyo busisiin? Bakit hindi nyo maimbestiga? Hindi lang, siguro madiretsa ni Marcoleta, kasabwat kayo dyan. Or kung hindi man kayo kasabwat, may napala kayo dyan. Kasi saan ba dadaan yung mga projects na yan? Hindi sa congressman para dalahin doon sa kanilang mga kanya-kanyang distrito. Di ba? Punta ka dyan sa Cebu, o dito sa Laguna, o dito sa Bacolod, o dito sa Cagayan, o dito sa kung saan-saan. Eto, ayusin ninyo yung flood control, bahala na kayo dyan. Tapos parang naglahong parang bula. Kayo yan Kayo yan. Hindi lang siguro, kasi abogado ito, no? But sa aking opinion, yan na po ang gustong palabasin na Marcoleta. Posible po, opinion ko lang po yan ang gusto niyang palabasin. Kung hindi niyo mabusisi yung 300 billion na yan at nakafocus kayo sa 125 million ni BP Sara,
kasabwat kayo. Nakinabang kayo dyan sa pera na yan. Yung mga double standard at ipokrito kayo. Kaya itong mga taga-Quadcom, this is the worst Congress. Ito nangyari. O, ito, pag-usapan pa natin. Ha? Pinaiyak. Umiyak kay Banat Bay. Sino tong congressman na ito? O, sino itong congressman? Ha? Lagay nyo po dyan. Lagay nyo po. Pag-usapan natin. O, ito. Si Sam Versosa. O, congressman ng Tuktuk Tuwin Party List. Ano ba yan? Ano bang ibig sabihin niyan? Tutok Tuwin? Ang corny. O, Tutok Tuwin Party List. Nagdemanda kay Banat Bay. Mga iyakin pala itong mga ito. Ha? Ako'y nagtatanong lang. Ha? Nagtatanong lang. Sam Versosa, baka pwede naman. Komunista ka ba? Hindi ka naman siguro komunista. Demokrasya tayo, di ba? Pwede magtanong. Okay? Sige, tanong lang kita. Ha? Sino nagutos sa'yo magdemanda? Parang lagi kayong Banat Bay. Bakit yung mga congressman, puro kayo Banat Bay? Mainit si Tambas kay Banat Bay? Mainit ang Congress kay Banat Bay? Ha? Parang napakaiyakin mo naman yan. Kasi ang sabi ng batas, may jurisprudence po yan. Ang isang politiko, isang public official ay hindi dapat onion skin. Abay, paano ka? Di ba? Hindi, tanong lang, nautusan ka ba ni Martin? Tayo nagtatanong lang. Anong klase ka naman? Congressman ka, magdedemanda ka sa isang vlogger. Wala namang sinabing masama doon. Napanood ko naman yung video. Maayos naman ang pagkaka-deliver ni Banat Bay noon. Totoo naman yung kanya mga pinagsasabi. Wala namang libelous doon. So, either inutusan ka ni Tamba or talagang sadyang iyakin ka lang. Di ba? Pero, dahil siguro, kasi ito'y tatakbo ng mayor. Ha? Baka mamaya, nagtanim at umani agad. Nagtatanong lang ha. Nagtatanong. Hindi po ako nagbibintang. Baka ako naman idemanda mo. Mr. Demanda kayo eh. Pikong ka raw, ang balita ko eh. Iyaking ka raw eh. Nagtatanong lang ha. Pag paumanhin po, nagtatanong lang. Wag pong pikon. Ha? Baka naman kasi alam mo, hindi ka mananalo kay Yorme dyan sa Maynila. Ha? Hindi ka mananalo sa Maynila, kaya ikaw ay nagtanim at umani agad. Para sa ganun, meron ka nang nakubra. Yan kasi ang kumakalat ngayon. Diba? Kaya ayaw mo na dyan sa Congress, alam mo na. Tapos tatakbo ka sa mayor, yan ang sabi sa akin dito. Ito nga, binabasa ko wala kang panakapanalo kay Isko kung lalo't iyaking kang ganyan. Demanda ka ng wala kang ipapanalo kay Isko niyan. Ano yun Kahit gwapo yun, matatag yun. Hindi iyakin si Yorme. Wala ka talagang panalo dun. Kahit saan tingnan. Experience, wala. Sa ground, wala. Sa itsura, lalong wala. Sa tapang pa, wala. Ha? Yun lang. Pakisagot lang naman. Kung hindi totoo na ikaw ay inutusan ni Tamba o at ikaw ay nangangailangan magtanim at umani agad, wala namang masama kung sabihin mong hindi. Tapos magpakita ka ng ebidensya. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Kaya nga inulit-ulit ko, hindi ka naman komunista. Hindi ka galit sa nagtatanong. Last question. Sam, balat sibuyas ka ba? Tatanong lang po. Ha? And anyway, yan na po ang ating topic ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ganyan na mga congressman natin. Pambira, Sila yung ang daming ginagawa pero napaka-sensitive. Hindi sensitive nito mga congressman, napapansin nyo ba? Pambihira, Pero kung sila makapagtanong sa kamera, akala mo Diyos. Akala mo hari. Akala mo ang lilinis, walang binibiling relong mamahalin. Akala mo hindi naka-bulletproof at may mga kasamang mga babae. Naku! Tigil-tigilan nyo. Lilinis nyo. May balita pa nga Balita lang naman ha? Meron daw dyan sa Quadcom. Sabi, gumagamit.
Addictus benedictus pulboronic. Oh. Alam mo, para mapatunayan yung hindi totoo, magpa-drug test kayo. Ano sabi nyo dati? Mag-oath lang si BP Sara, magpapa-drug test kayo. Until now, hindi pa kayo nagpapa-drug test. Napaano kayo? Ha, sige nga, napaano kayo? Tapos magagalit kayo, magdidemanda kayo pag tinawag kayong addict. Eh yan po ang kumakalat na balita. Anong gagawin natin? Eh hindi naman personal life nyo yan eh. Kasama ang taong bayan dyan. Hindi po si Sam Bersosa ha. Hindi addict yan. Naniniwala ako hindi addict yan. Pero meron daw dyan eh. Meron daw sa Quadcom di umano. Eh ba't hindi kayo magpa-drug test? Simple lang eh. Ano ba kinakatakutan nyo? Sige nga, kwento nyo, secret lang. Tayo lang nagkakaalaman. Ano ba? Ba't takot kayo sa drug test? Sige nga, paki-explain. Drug test na. Ganun lang kasimple yun eh. Ha? Drug test. Tapos, tuloy nyo trabaho nyo. Huwag kayo puro demanda. Kasi gusto nyo, oo kami ng oo eh. O pag sinabi nyo, si ganito ang pumatay kay Jose Rizal, oo. Si ganyan ang pumatay kay Magellan, oo. Eh, diktador ba kayo? Galing ba kayo sa pamilyang diktador at komunista? Hindi naman siguro, di ba? O, kaya nga, ang sagot dyan, drug test lang. Simple lang eh. Gusto mo, sabay-sabay pa tayo. Wala namang problema. Diba? Sige, wag po kakalimutan ha. Sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo Coach Oli News PH at abangan ninyo ang ating mga videos. And wag pong kakalimutan, i-like po ito. Ha? Paalala lang po, may programa po ang Banatero sa isang mainstream media na hindi nagpapagamit at hindi nagtatanim at umaani agad. Ohoy! Yan po ang SMNI. Meron kaming programa dyan, Monday to Friday, 8 p.m. ang Banateros sa SMNI. Okay, so huwag kakalimutan, subscribe. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, God bless everyone. Coach Oli po.